Humihiling ang Tricycle Alliance of Dagupan City o Triad sa kinaukulan para sa pansamantalang pagdagdag ng 5 piso na pamasahe kasunod ng inaasahang pagtaas ng presyo sa gasolina na aabot sa 3 pesos hanggang 4 pesos kada litro. Sa panayam ng Bombo Radio Dagupan, sinabi ni Triad President Jesse Galban na wala pa silang sinasagawang pagpupulong kaugnay ng panibagong oil price hike bukas, ngunit aminado siyang malaking hamon ito sa kabuhayan ng mga tricycle driver. Ayon kay Galban, kung maaprubahan ang kanilang hiling na 5 pesos fare increase at sakaling bumaba muli ang presyo ng gasolina, handa rin silang ibaba ang singil sa pamasahe. Ipinaliwanag din niya na sa kasalukuyan ay kinakailangang sundin ng mga driver ang umiiral na fare matrix upang maiwasan ang paglabag sa mga ipinatutupad na regulasyon. Aniya, may ilang mga pagkakataon na may mga driver na humihingi ng dagdag na pasahe, ngunit hindi ito dapat gawin ng walang pahintulot. Binigyang diin ni Galvan na hindi lahat ng driver ay nananamantala at marami pa rin ang mga sumusunod sa tamang pasahe. Gayunman, sinabi niyang may ilan pa ring lumalabag na karaniwang natutuklasan lamang kapag may mga naghahain ng reklamo ng mga pasahero. Pinayuhan din niya ang mga miyembro ng kanilang samahan na huwag basta makipagkasundo sa mga pasahero para sa mas mataas na singil at hintayin na lamang ang formal na desisyon ng mga kinauukulan hinggil sa kanilang kahilingan sa dagdag pasahe. Bilang paghahanda sa inaasang oil price hike, hinikayat ni Galvan ang mga tricycle driver na magpakarga na ng gasolina ngayon bago ipatupad ang panibagong taas presyo upang makatipid kahit kaunti sa gastusin. Aminado rin siyang mas mabigat ang epekto ng pagtaas ng presyo ng gasolina sa mga driver na namamasada sa sistemang boundary dahil kailangan pa nilang habulin ang pang-araw-araw na kita bukod sa pambayad sa gasolina at boundary. Samantala, nanawagan din ito sa mga bumabiyahing kolorum na maging patas sa operasyon upang hindi maapektuhan ang kabuhayan ng mga lehitimong may prangkisa. Sa kabila ng mga hamon, sinabi nito na patuloy nilang hinihikayat ang kanilang mga miyembro na sumunod sa umiiral ng mga regulasyon at maging patas sa paniningil sa mga pasahero habang hinihintay ang magiging tugon ng mga otoridad sa kanilang kahilingan. Sa ngayon kasi hindi pa kami nag-meeting regarding dyan sa pagtaas ng presyo. So aware din kami dyan sa although hindi namin alam kung magkano. Kaya nung nalaman ko lang nung in-announce nila 3 to 4 pesos yung taas. So, yun, ang ano ko lang, sana ma-approvean yung request namin na patagdagan ng ng 5 piso para halimbawa lang bumaba, pwede din kaming magpababa ng presyo. Matik naman sa amin yun eh. Maski hindi na idaan sa sanggunian, hindi na idaan sa sanggunian yung pag-approve ng 5 pesos, kumbaga lang, papansamantala, pag bumaba, mababa din kami. Kasi naunawaan din namin sa taas ng mga presyo eh. Ganun pa rin, mahirap pa rin kasi yung gaya ng sabi ko na nahihirapan din yung mga membro ko na siyempre ayaw naman nilang mabiolate sila doon sa binigay na memo na kung ano lang yung nasa taripa dapat sunduin. So doon lang sila sumusunod kasi may mga time na talagang namamantala sila ng yung pamasahe. So ako din siyempre nahihirapan din ako sa mga ganyung sitwasyon, lalo na kung mga membro ko yung tinatamaan. Sabi ko lang, kunting tiis lang ako sa kanila kasi hindi naman lahat ng nananakay nagbibigay ng kulang. May mga passengers naman na talagang sumusunod din sila kung alam nilang tumaas yung presyo, dinadagdagan naman nila. Meron pa rin kasi hindi mo na hindi mo na kumbaga hindi mo sila mababantayan eh. Ang makakapagsabi lang diyan yung mga passengers na sumasakay. Siyempre, pag walang reklamo, hindi sila mahuhuli. Pero pag may reklamo, yun lang. Pero malas nila pag nahuli sila. Kasi nagkakaroon lang sila ng ganyan taas kung halimbawa, siyempre, pag alam man nila na malayo, siyempre, nasabihin nila, madam, pwedeng dagdagan yung ganun. Sinasabi nila. Pero sinasabi ko sa kanila, na lang, ako, antayin nyo na lang na magpusang loob sila, kako. Huwag yung kukontratahin yung mga nananakay na hindi dapat, kako. Oo, sinusunod yun. Pero, yung sabi ko sa'yo, hindi lahat nasusunod yun. Kasi,
pag wala magrereklamo, talagang wala, di nila alam yon na na may mga gumagawa ng overpricing sa mga pasayeros. Sa advice ko sa kanila, pultangin na nila yung mga nila, tangke nila para at least maski paano makabawas sila sa mga per pesos, pero malaki na rin yun. Kasi mahirap din sa mga tricycle driver na pandadagdag na lang ng pambili ng bigas. Karamihan din nagba-boundary. Kaya naaaw din ako sa mga nagba-boundary na kasi yung pag-honor siya, maski hindi naman siya pumasada, okay lang pero nagba-boundary, yun mahirap kasi siyempre hahabulin niya yung gasolina niya, yung boundary niya. Hindi may mababa, may mataas, may 100, may 120, pero alam mo hanggang 120 lang. Pero pag uwian na yun, ibang usapan na yun, minsan umabot siya ng 150 pag inuwi na yung tricycle. Wala pa naman. Ang naano ko lang kasi siyempre nakatanggap sila ng 10,000. So ang ginawa nila, kaya naman nila mag-boundary ng 100. Pwede naman yung ipunin. Kasi ngayon, makakakuha ka na pag may down kang 5,000 eh. Ang problema lang, kung bibigyan sila ng prangkisa. Kasi sa ngayon, nahirap din kumuha ng prangkisa eh. Karamihan ata sa prangkisa, pang umaga, ang gusto. Oo, umaga. Pero ewan ko kung paanong usapan doon sa panggabi. Kasi kung minsan talagang walang-wala talaga eh. So, kung pinayagan yung hapon na alas 5 ata yun o alas 6, mahirap nang kumita doon sa oras na yun. Tsamba-tsamba na lang. Nagpa-priority naman si Mayora pag ganyan na matagal na siyang night franchise. Pa-priority rin kung alam niyang ililipat din siya ng pang umaga. Pero sa Colorum, sir, madami pa rin. Colorum. Marami pa rin kasi madaling maglabas ng tricycle ngayon eh. May 5,000 ka, makakapaglabas ka na eh. Oo, marami talaga. Siyempre, ang hirap ng buhay din na siyempre kailangan din. Kaso kung minsan, yung mga Colorum din, sana naman panawagan ko sa kanila. Kasi nadadamay din kami mga prangkisa eh. Maging patas lang sila sa lahat ng Kasi sa amin pag mga gabi na, wala na kaming problema doon. Hapon lang mga pang umaga. Yun lang kami nagkakaproblema na pag-pick up ng mga paseros. Namisahe ko sa mga kasamaan ko sa Zoda. Dapat mag-gasolina na sila itong araw kasi wag na nilang antayin pa bukas pa para naman hindi na madagdagan yung yung pasakit sa gasolina. At yun, lagi kong sinasabi na maging patas tayo lagi sa lahat ng mananakay. Para sa programang Zona Libre, Patrol numero 5, Bombo Oliver na kumus nag-uulat. This is Bombo Radio Philippines, the number 1 radio network in the country, your trusted source of news and information. Basta radyo. Bombo!